Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong may init na balita. Justin Baltasar posibleng makapasok na sa Final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Australian Boomers. At Justin Brownlee kailangang makapagpakitang gilas kontra sa Australia para hindi siya mapalitan bilang naturalized player. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong linggo na nga mga kabasketball, alas 7:30 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas ay magaganap na ang pinaka-inaabangang laban ng mga Pinoy basketball fans. Hindi lang dahil nauwi sa suntukan yung huling laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Australian Boomers na dito nga ginanap dito sa Pilipinas mga kabasketball, kundi dahil sa napakatagal na ng huling nanalo ang Pilipinas kontra sa Australia mga kabasketball pagdating sa larangan ng basketball. 1974 pa nung huling nanalo tayo mga kabasketball, mahigit 5 dekada na ngayon. At dahil nga dyan mga kabasketball, dahil sa mas pinalakas na lineup ngayon ng ating Gilas Pilipinas, mas magandang chemistry kesa sa Australia, no? Kasi mga baguhan lang itong mga to. I mean, bagong team na naman itong ipinadala nila. At dahil meron tayong home court advantage, ay malaki talaga yung chance ang talunin ng ating Gilas Pilipinas ang Australian Boomers dito mga kabasketball. Ito pa isa, no? Kinakailangang magpakitang gilas ni Justin Brownlee para nga dito sa ating national team na nakapagtala lamang ng 4 na puntos, 6 na rebounds at 2 assist sa loob ng 34 minutes na paglalaro sa dikitang pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks mga kabasketball. Alam nyo naman, kapag ka naturalized player, itong si Justin Brownlee kasi mga kabasketball, nakita na natin yan doon sa China, di ba? Nanalo tayo doon sa Asian Games. Tinalo natin yung New Zealand. Ang ganda ng pinakitang performance ni Justin Brownlee. Laging siyang top scorer eh. Doon sa Latvia, ang ganda rin ng pinakitang performance ni Justin Brownlee. Sa iba pang mga laban mga kabasketball. Kasi ang naturalized player sa atin talagang bumubuhat yan. Especially dito sa mga Asian countries. Nakita ko nga yung naturalized player ng Chinese Taipei, no? Tinalo nila yung Korea. Siya rin yung bumuhat eh. So expected natin na magpo-produce ng magandang numero ang isang naturalized player. Ngayon, nakikita natin, ayaw naman nating husgahan etong si Justin Brownlee kasi nung mga nakaraan pa, no? Sa New Zealand, alam ko naka 10 points lang siya. Sa Australian Boomers, nabantayan din siya. Tapos ngayon ulit kasi yung New Zealand na binabanggit ko doon sa FIBA Asia Cup. Ngayon naman itong huli, naka 4 points na lang etong si Justin Brownlee. Kasi kung hindi niya magagawa ng paraan yan, kumbaga maiipit dito si Coach Tim Cone sa mga Pinoy basketball fans na palitan etong si Justin Brownlee. Wala akong kumbaga yung respeto natin, yung pagpapasalamat natin kay Justin Brownlee ay talagang malaki. Pero syempre kailangan natin ng isang naturalized player na makakatulong sa ating Gilas Pilipinas. At ito na nga ang nakikita nating isang hindi ko naman sinasabing huli, no? Pero baka maaaring huling pagkakataon na ni Justin Brownlee kasi alam niyo naman nakaabang na, no? Etong si Benny Boatwright, malapit na maging naturalized yan. Nandiyan pa rin naman yung 6'11 na si Ange Kwame, 'di ba? Malaki 'yon. Panakot diyan sa loob, kahit kaya siguro umiscore ng 4 points no, tapos maraming rebounds. Especially kung 34 minutes yung ilalaro niya. Meron pa tayong Jordan Clarkson na pagdating ng July ay available yan para sa ating Gilas Pilipinas. So ito yung medyo crucial, no, na nakikita ko para nga dito sa pambato natin na si Justin Brownlee para makapagpakitang gilas. Kailangan niyang, kung nadidepensahan siya, no, kailangan niyang gumawa ng paraan either sa assist, di ba, or either sa kung ano man na maipanalo etong laban na to at makapagpakitang gilas para sa mga Pinoy basketball fans. At patungkol naman sa mga adjustment ng koponan mga kabasketball, yung 3 players ng ating Gilas Pilipinas diyan sa kanilang pool, hindi po nakapasok yan. Justin Baltasar, si RJ Abarrientos at si Troy Rosario. Naintindihan ko si Troy Rosario, no? Kakagaling niya lang sa injury. Eto namang
Si Justin Baltasar, alam naman natin kakapasok lang dito sa Gilas Pilipinas. At si RJ, medyo lumamang sa kanya sa practice. Eto ngang si Juan Gomez de Leaño ayon kay Coach Tim Cone. Ngayon, sa nakita ko na 2 minutes na playing time. Ito, una pa lang kasi duda na ako, no? Dito nga kay Chris Newsome kung kayang maglaro. The mere fact na binigyan siya ng 2 minutes playing time ni Coach Tim Cone, nangangahulugan po yan. Para sa akin, ewan ko kung sa inyo, na hindi pa 100% etong si Chris Newsome. Kadalasan nga starting point guard pa to eh. 'Di ba? So, feeling ko kung ganun na lang, ganun din, hindi mo rin gagamitin, mas maganda nang palaruin na etong si Justin Baltasar. Parang ginawa kay QMB. Si QMB, pagkakuha, pinalaro naman kagad sa Guam yan eh, 'di ba? So, pwede na yan mga kabasketball. Para sa akin kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo? Karapat dapat bang makapasok sa Final 12? Etong si Justin Baltasar. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.